buhay natin guys sa Saudi. Hintay ng amo. Binigay ng amo ko, dalawang anak ng amo ko. Sweet nila, no? Pagbigay. Yung pagbibili sila, yung sinasali ako, binibigyan ako ng pagkain, nalilibre. Yun yung kasweet at kabait ng amo. Kapag pinalad ka talaga ng amo na mabait, wala kang magiging problema, hindi ka pababayaan. So yung mga OFW na pinalad, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, ang hirap. So maraming nawala ng trabaho, kasi nakauwi sila, umuwi sila ng Pilipinas, walang na naitabi. So dumadaan pa man sa mga problema, pagsubok, nandun pa rin na pasalamatan pa rin natin ang Diyos. Sabi nga, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay mayroong kadahilan, may magandang plano. Either na hindi tayo pinalad sa una, sa susunod, yun talaga na talagang ibibigay ng Lord sa iyo, na talagang ibibless ka. So tuloy lang yung pagtitiwala natin sa Lord kahit na dumadaan tayo ng pagsubok, no? Lalo na sa pandemic. So kailangan maging matatag tayo. Kasama natin dapat palagi ang Diyos. Siya ang gumagabay sa atin. Sa kaginhawaan man o kahirapan, nandun pa rin yung masasalamat natin sa Lord. Kahit paano, hindi tayo pababayaan, hindi tayo nagkakasakit. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Saan man tayo mapunta, basta sa Lord lang tayo magtiwala. Asahan po ninyo, hindi po tayo pababayaan. Ganito ang buhay ko dito sa Saudi. Yan lang, pag may pupunta sila, magdadrive ako hanggang sa pag wala nang pupunta, nandun na sa bahay. Yan, maghihintay yung tawag naman. So minsan ang kalaban ko dito, puyat. Yan ang ko dito, puyat. Pero okay lang din kasi nababawi ko rin naman sa umaga. Minsan nakakatulog ako ng alas 3, alas 4, minsan alas 5. Kasi nabot na ng umaga kasi may mga pinupuntahan silang okasyon, so kasundo. So hindi natin maiwasan, pero at least okay lang din. At least wala tayong sakit or malakas tayo. Yun lang yung importante, yung magpabayaan sa sarili mo, sa kumain ka lang ng maayos sa tamang oras, maging ka lang, diskarte lang tayo dapat sa buhay. So pag nasa bahay naman ako, pag walang ginagawa, nagtatanim ako ng mga gulay, sitaw, okra, yan, mga ginagawa ko pag nasa bahay. So nagtatanim ng talbos ng kamuti, kamatis. Ngayon walang ngayon, hindi mainit
Kaya mahirap mabuhay ang halaman, sobrang init, doble. Tatanim ako niyan mga taglamig na. Yan, taglamig na pagkatanim ko ng kamatis na flat na. Mayroon akong tanim doon na pakwan, pero sana mabuhay yung gumagapang na siya. Dati nakapagtanim ako ng pakwan, lumago, namunga siya ng mga 10 siguro, 10 bunga. So yun, at least nakakapag survive tayo kahit na nandito tayo sa initan, or may mga times naman na malamig yan, pero kadalasan matagal lang dito mainit, sobrang init. Likabak pa, lang din, ayos lang. Ganito lang buhay dito. Feeling ko parang ako na sa Pilipinas. Lang malaga, maging matatag lang tayo, madiskarte sa buhay. So yun lang yung nagiging gawaan ko araw-araw pag wala akong ginagawa, yun pagtatanim ng gulay. So naiiwasan natin yung ma-homesick. Siyempre meron kang kinakaabalahan, kaya very thankful ako kay Lord. Galing sa grateful, talagang ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Napakabuti ng Lord. Ayan. Sa inyo dyan sa Pilipinas, mag-ingat kayo, sa magtiwala po tayo sa Panginoon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating ang araw na malalampasan din natin yung pagsubok nito sa pandemic. So keep safe lang po. Lagi po tayong mag-iingat, lalo na kapag nagbibiyahe po tayo dyan, saan man tayo pupunta. Lagi tayong may dalang alcohol at saka face mask, face shield. So napaka-importante yun. Kaya ingat lang tayo dyan guys, huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga, huwag tayong mag-worry sa mga nangyayari. Basta ang ating mga mata itingin po natin sa Panginoon. Tiyak na hindi tayo pababayaan. Ang Diyos ang siyang gumagabay, nagiging shield po natin. So yun lang guys. God bless. God bless. Tsaka baka dumating yung amo.